Glory to God. Isang pagpalang gabi po sa buhay ng mga anak ng Diyos. Welcome po muli mga kapatid sa ating po weekly service. Naiagahan po kayo muli na mag-isa po sa gawain ito. Bago po tayo lumako sa pagdilay-dilay na salita ng Diyos, tayo po muna sumamba sa Panginoon, tayo po muna magpuri sa Panginoon. At pamunahan po tayo ni Kuya Marjo sa ating po pagsamba sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Lumawa tayo sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Awit natin yung buhay natin.
ng mga puso, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nangayulugan ay nakikinig sa kanilang mga tahanan. Ikaw ang Diyos na magbigay ng panibagong opportunity, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Na mapakinggan na, Panginoon, ang salita na banal, Panginoon, at magsisilbing daan ng kanilang buhay upang sila, Panginoon, ay magkamit ng tunay na kasaganaan espiritual na mula sa iyo. Dakilang Diyos, ipagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang buong galing ito. Wala kaming kakayahan, Panginoon. Bagkus ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran ng punong-puno ng knowledge of wisdom. Kaya sa oras na ito, Ama, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buong galing ito. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ay magsabing Amen and Amen. Muli po, mga kapatid, tayo po'y dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa hallelujah sa gabi ito. Ang mga kasama ko po ay isang kabataan binago ng Diyos na makakapilusit ko po ngayon sa harapan ninyo sa oras na ito. At ngayon po, tinatawaran ko na po ang isang kabataan binago ng Diyos at walang iba kundi si Brother Jeff. Welcome po, Brother Jeff, sa ating pong bagong segment sa gabi ito ng ating pong public service. At ako po ay nagagalak sa Panginoon sapagkat makakasama ka na ngayon sa ating pong fellowship. At naniniwala po ako na ako ay magiging instrumento ng salita ng Diyos, magiging encouragement sa lahat po ng mga kabataang hindi pa nakakilala ng lubos sa Panginoon. At ngayon po, mga kapatid, inanyayahan ko po ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan na makiisa at magiging handa sa gawain ito sapagkat mahayag ang kalwalhatian, banal na salita ng Diyos na mahayag ngayon sa ating kalagitnaan. Sabi nga po dito sa ating pong teksto sa aklat po ng Efeso chapter 2 verse 1 to 5, ang sabi nga po dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga makapangyarihan sa impapawid ang Espiritu nag-aaral sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sinusunod ang mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapuputan ng Diyos. Verse 4, subalit ang makasagana ng habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo. Noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas na kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang salita po ng Diyos. At nakita po natin, mga kapatid, na sa aklat na ito, sulat po ni Apostol Pablo, na nagsasabing tayo tinuri ng Diyos na patay noon. Bakit po kayo dyan? Bakit tinuri tayo ng Diyos na patay noon? Sa anong dahilan? No? Sa anong dahilan? Bakit tayo tinuri ng Diyos na tayo patay noon? Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Hindi kita doon, Jeff. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa lahat dahil po binigyan po tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng gawain na ito. At yun nga po, hindi po ito basta-basta gawain. Ito po ay para sa kapuri ng Panginoon. Amen. Yung po tanong, paano po? Bakit po tayo tinuri ng Diyos na patay mo? Amen. Una-una po sa lahat, dahil po sa ating mga kasalanan. Yun nga po, hindi pa natin, noong una, na hindi pa natin nakikilala ang Diyos sa ating buhay, ang lubusan. Kaya tayo patay dahil ang ating mga buhay ay nakapailalim po sa nakapailalim po sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Amen. So, nakikita natin, Kuya Jeff, nagrabe yung gawang masanlibutan na mayroon. So, sabi nga po doon sa text natin binasa sa verse 1, noong una ay patay kayo dahil sa inyong pagsuway
at kasalanan. Sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Mga kapatid, nakikita po natin na makapangyarihan ng Diyos natin pinagliliputan. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Kung paano si Jeff na namuhay noon sa takbo ng mundo makasalanan, mga kapatid, sumasakay siya sa mga gawa ng mundo ito. Anong buhay mo noon, Jeff? Anong buhay na mayroon ka noon na grabing naging influensya sa iyo ang mundo ito? Ano yung pinaka malalim na kasalanan na daw mo sa Panginoon noong time na hindi mo pa nakilala si Kristo? Yung experience ko po nung bago ko ako makakilala sa Panginoon, masasabi ko po na isa pong bangungot dahil Talagang bangungot po talaga, mga kapatid. hindi po siya, sa pangkaraniwang tao po na sa ngayon na nasa ganitong kalagayan, hindi po siya ganong kadaling takasan. Hindi po siya ganong kadaling labasan. Ang description ko po dun sa bagay na ay yung isang balong malalim na makipot at ang laman po ng kailaliman ay putik. Wala pong sino mang makakataas doon nang sa ganun sa kanya lang. Yung pong panahon na yun, grabe po kasi nalulong po ako sa drugs. Unang-una sa lahat, yung drugs po ay hindi po ganun kadaling takasan dahil ito po ay gustong-gusto ng laman at hindi po limit sa marami ngayon na marami pong buhay ang sinira dahil na po sa droga. At yun po, unang-una po nalulong po ako sa drugs, pati pang klase po ng drugs na tatikpang po at hindi po ito saglit, medyo mahabang panahon po ito. Kasi po dahil din po sa ako po ay nagmula sa isang pamilya na magulong pamilya po. Ang aking pong pinanggaling pamilya ay broken family. Ang nanay ko po ay maagang nagbuntis. Maaga po akong pinagbuntis sa edad po na 13 taong gulang. At marami po hindi po lubusang alam kung ano po yung pinasok na buhay. At ako po ay naging bunga ng kasalanan. At nagpatuloy po ang maraming taon. Lumaki po kami lahat. At ang aking pong ina ay nagkaroon po ng anak na 6, hindi po lang sa isang lalaki. Hindi sa 3 lalaki po. At sa kapurihan po ng Panginoon, maaga po ako namulat sa obligasyon na hindi ko naman dapat, hindi naman po nakakanak para sa akin. Doon po ako natutong makihalubilo sa iba't ibang klase ng tao at sa ganitong klase ng parang pamumuhay, kinailangan ko po na kumapit sa patalim. At sa pagkapit ko po sa patalim, medyo mahirap po, pero ang sabi ko nun, para sa kapakanan po ng mga umaasa sa akin. Yun nga, marami po akong nagsasabi na hindi ako masisisi dahil nga ganun yung buhay namin. At medyo nadala po ako ng masamang takbo ng sanlibutan. At yun nga po, sa edad ko po ng 13, natuto na po akong gumamit ng 12 po, marijuana, sigarilyo, rugby. At nung umedad po ako ng 40, hanggang mag-17 po ako, doon na po ako natutong gumamit ng shabu. At naranasan ko po na mawala sa katinuan dahil po sa pagkalang sa drogang ito. At isa po sa experience po na naranasan ko, yung pong napagtanto ko ng mga panahon na ay ang mundo po ay maraming kaibigan. Kaibigan po ang mundo kapag nasa kalayawan ka. Pero sa panahon na wala ka na, wala na rin sila. Yan. Kasi ang kaligayahan po sa mundong to na napagtanto ko, panandirian lang. Hindi po siya, kumbaga, masasatisfy ka nga ng ilang araw lang o ilang oras lang, hahanap namin po siya. Sa ganung paraan, hindi mo napapansin na ang buhay mo pala ay unti-unti nang nilalamon ng
kadiliman. Mm. At hindi lang basta kadiliman, malalim na bahagi ng kadiliman ng buhay. Yung po, yung narating ko, halos nandun na po ako sa rurong ng kadiliman. At ganun nga po, natuto po. Dahil nga po sa pag-gamit ko ng drugs, natuto po ako magnakaw. Yun po, marami po akong taong mag-provision na hindi ko napansin. Grabe talaga ang ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil sa panahon yun, hindi ko napansin na nagtatanong na pala ako sa sarili ko. At akala ko po, ako ba yung nagtatanong sa sarili ko. Minsan laging tanong sa isip ko na, hanggang kailan ba ako ganito? Kasi minsan nakakasawa rin talaga yung 3 araw lang ako sa drugs, walang tulog, sabay pulubi na ang dating, walang tsinelas, tapos walang gutom, kumbaga wala sa katinuan. Ang tingin na sa'yo ng tao, tingin sa akin ng tao, hindi ko napapansin. Baliw, walang kwenta, walang pakinabang, salot sa lipunan. Nagsawa na po ako sa ganun. Sabi ko nga sa sarili ko, hanggang kailan ba ako ganito? Ang akala ko po, sarili ko pa yung kausap ko. Yung pala yung conviction ng Holy Spirit. At yung tanong na yun, yung isa sa mga tumatak sa isip ko na hindi ko makakalimutan, na kailan ba ako lalabas sa madilim na pamumuhay? Doon na po ako nagkaroon ng pagkakataon na simulang hanapin ng Diyos. So paano mo na, Jeff, paano mo nakilala si Kristo sa buhay mo? Nakilala ko po si Lord noong hindi po ako nagkakamali, 2013. Yun nga po yung tanong na pumasok sa isip ko at talagang niliganin po ng banal na espiritu. Kasi naawa ang Diyos sa buhay ko dahil nakita na grabe na yung pagkalugmo ko sa kadiliman ng buhay. At unti-unti ko pong isinuko ang buhay ko sa Panginoon. Isang kaibigan ang nagsabi sa akin na siyempre ano po ako kumbaga yung kwento, dito pala yung buhay ko. Minsan ko pong nabanggit ko sa born again siya. Sabi niya sa akin, wow, grabe yung buhay mo, nakaka-bless. Ba't di ka mag-testimony? Doon po ako napaisip, sabi ko yung testimony, ano yung mag-bless? Sabi niya sa akin, kung meron daw kong simbahan malapit dito. Ayun, yun na po yung simula. Sa unang pagkakataon po, nag-imagine ako na nakasuot ako ng barong. Imagine lang po ito, nakasuot ako ng barong, tapos naglalakad ako, may mga ako na Biblia, na habang naglalakad ako, may mga tao nagsasabi na, banal, parang hindi ko kayang isipin, pero nung gabi yun, talagang nakipagkasundo ako sa Diyos na tatalikuran ko na yung buhay ko. Amen. Noon, na nasa kadiliman at sisikapin ko sa tulong ng Diyos na mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kung ating pong iisipin, kumbaga napakahirap yung sitwasyon. Amen? So, ang hirap na makawala tayo doon sa gapos ng kadiliman. Napakahirap isipin na makakawala tayo doon sa dilim, sa paghahari ni Satanas sa buhay natin. Pero dito natin makikita na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos kung tayo lang ay magbubukas ng kanyang puso, magbubukas ng isipan para sa Kanya. Tulad ng sabi mo kanina, na parang sawa ka na. So may hinahanap ka. Mayroon kang hinahanap na makapagbibigay sa iyo ng panibagong liwanag. So, nakikita natin na walang ibang liwanag na dapat hanapin ng lahat. Kaya nga, sa lahat po ng mga kabataan, sa lahat ng tao na parang akala niyo wala ng kakayahan o wala na akong pag-asa, so hindi na ako makakaahon dito, hindi na ako makakawala rito, napakalaking pribilehiyo na lumapit ka sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan upang kung papaano tayo na magkakaroon ng panibagong buhay sa harapan ng Panginoon. Katulad kay Kuya Jeff, kung papaano siya namuhay sa kadiliman, sabi nga po sa ating teksto kanina, sinusunod niyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa hipapawid at espiritu naghahari sa mga taong ayaw masakop sa Diyos. Ang ibig sabihin doon sa buhay ni Jeff dati na namuhay siya sa kadiliman, naroon ang paghahari ni Satanas. So napakahirap po na makawala doon sa paghahari ni Satanas. Ngunit sa buhay ko ni
Jeff, nakita natin kung paano siya, kung ano yung paraan na ginawa niya para lamang siya makawala roon. Hinahanap niya ang Diyos. Walang sino mang makapagpupuno o makapagbibigay sa atin ng lakas para malabanan ang gawa ng kaaway sa buhay natin, na kung saan naroon siya nag-aakarit, mga kapatid, sa ating mga buhay, yung gawa ni Satanas. Walang imposible sa Diyos. Sa buhay po natin ngayon, ang Diyos natin ay himala. Yung buhay natin ngayon na sinasabi mo wala kang kakayahan, sinasabi mo wala na akong pag-asa. Maraming tao ngayon, Kuya Jim, nagsasabi mo wala na akong pag-asa, at ito na siguro ang buhay ko. So, nasatisfied na sila doon sa buhay nila. So, sa palagay mo ngayon, Kuya Jim, ano ang buhay na mayroon ka ngayon sa harapan ng Diyos? Ang masasabi ko po, ibang-iba na po yung buhay ko sa buhay ko ngayon. Dahil ang buhay ko po ngayon ay yung buhay ko na nanggaling kay Kristo. Amen. Yung buhay na malayo na sa dati. Hindi ko siya kayang kumbaga, buhay na po na may kontentong pamumuhay sa kung ano mang meron, nagpapasalamat. Amen. Kontento po sa yun po, ang pinakamahalaga po na natutunan ko ngayon sa buhay ko, yung kung magpasalamat po sa Diyos sa anumang meron, sa kaligayahan man, sa kalungkutan, at nagpapasalamat kahit na medyo nakakaranas ng pagsubok. Yun lang naman po yung pinakamahalaga na meron ako ngayon. Yung kung nagpapasalamat ako. Wala po akong may magmamalaki ngayon sa kung sino man po yung nakakarinig. Wala po ako ng kahit anong bagay dito sa mundo. Ang meron lang po ako ay yung po pag-asa na ibinibigay ni Kristo sa buhay ko na mamuhay ng may kapayapaan, mamuhay ng may pagpapasalamat sa simpleng paraan. Kasi hindi naman po tayo katulad ng ibang tao na talagang meron pong mga bagay-bagay sa mundo. Baga, ang meron lang po talaga tayo, ang meron lang po ako ngayon ay ang salita ng Diyos na yun po yung nagbibigay sa akin ng lakas, ng kapanatagan. At kung wala po yung salita ng Diyos, wala po akong masasabi meron ako ngayon. Yun lang po meron ako. Pero wala din pagmamalaki sa Diyos Kuya Jeff. Kaya nga sabi nga ni Kuya Jeff, ang buhay na ngayon ay bagaman nasa mundong ibabaw tayo, mayroon pa tayong nakaharapin, kapag ito yung training ground natin. So marami pa tayo kinakaharap ng mga failures, problema, mga pagsubok na mayroon sa mundong ito. Kasi bahagi ng buhay paglilingkod, Kuya Jeff. So bagamat lahat ng yun ay nararanasan mo, ngunit naroon ang kapayapaan, sabi mo nga, kapayapaan, pasasalamat, at may pag-asa. Amen? So, sabi nga po dito, napakabuti ng Diyos. Sabi nga sa verse 4 natin kung binasa kanina, subalit ang makasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Hindi niya hinayaan, Kuya Jeff, na patuloy kang mamuhay sa kanila. Bakit po? Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. At hindi nais ng Diyos na tayo ay mapapahama sa kamay ni Satanas. Sapagkat sa mundong ito, walang ibang gagawin si Satanas, Kuya Jem. Dahil niya tayo doon sa kadiliman, ang dahil niya tayo doon sa kapahamakan. Kasi, yan ang trabaho niya, Kuya Jem. Ang sa ating kasalukuyan, gumagawa ang kaaway. Kumikilos ang kaaway. Gumagawa siya ng kaparaanan para tayo ibabalik doon sa dati natin pinagdagalingan. Amen? So, ang buhay mo noon, naranasan mong magnakaw, maranasan mong magsisyabo, maranasan mong iba't ibang uri ng karanasan na gawa ng mundo ito po ay gawa ni Satanas. No? Gawa ni Satanas ang lahat ng iyon. Dahil napailalim ka eh. Sabi nga doon sa verse 2, tayo napailalim sa masamang takbo na naghahari sa mundong ito at walang iba kundi si Satanas. Kaya si Satanas po mga kapatid, matindi po yung alog eh. So, dumating pa sa puntong ito, Kuya Jim, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, mahigpit mong pananampalataya sa Panginoon. Dumating pa sa punto na parang gusto kang ibalik ni Satanas doon sa dati mong pinagdagalingan.
Opo, hindi naman po tumitigil ang kaaway. Hindi talaga mapipigil. Unang-una po yung mga kaibigan ko na dati, ang mga kasabayan ko po. Siyempre, nagtatanong sila sa akin, bakit ba tumigil na ako? Tapos, inaalok pa rin po nila ako. Sabi ko, sinasabi ko na lang po palagi, hindi na yun hindi na ako kagaya ng dati na nagiging maligaya sa mga bagay na yan. Ang kaligayahan ko ngayon ay yung pagsunod sa Panginoon. Amen. So, napakalayo ng buhay mo noon sa Diyos. Alam niyo po, ang nagpapalayo talaga sa atin sa Diyos, ang kasalanan. Amen? Ang nagpapalayo sa atin sa harapan ng Diyos ay ang kasalanan. At ang kasalanan na nabubuhay sa atin ay yung nagbibigay sa atin ng, sabi nga din sa ating teksto, patay. No? Patay tayo sa paningin ng Diyos. Bagaman buhay tayo physically, pero sa harapan ng Diyos ay patay tayo. So yun ang nagiging dahilan, mga kapatid, kung bakit ang tao ay napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So salamat sa Panginoon sapagkat napakasagana ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng Kuya Jen. Sapagkat wala namang nais ang Diyos at plano ng Diyos sa lahat ng tao ang kilalanin natin siya. So anong masasabi mo, Kuya Jen, sa lahat ng mga kabataan ngayon? Anong unang hakbang para makita nila ang Diyos sa kanilang mga buhay? Tulad ng unang hakbang na ginawa mo para makilala mo si Kristo. Anong unang hakbang, Kuya Jen, para makakilala sila sa Panginoon at mamuhay sila tulad ng buhay mo ngayon na naglilingkod sa Diyos, na talagang totally as in patay ka na. Patay ang katawan na ito. Patay ang katawan, ngunit nabuhay kay Kristo. Sabi nga sa ating teksto sa verse 5, tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ang sabi dito, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan ko. Hindi sa kakayanan mo, hindi sa galing mo, hindi sa lakas mo. Nabuhay tayo dahil sa kanyang sa kagandahan ko ng Panginoon. So ano yung pumatak sa isip mo ngayon na pwede mong i-share sa iba? Para lang ang mga taong wala talagang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa na makabahagi rin sila doon sa kaligtasan pinapangako ng Diyos. Unang-una po sa lahat, ang masasabi ko po, ang mundo pong ito ay lubhang mapatid lang. Hindi natin siguro po sa mga tao na kung meron man pong interesadong makinig sa sasabihin ko na unbeliever, ang mundo pong ito ay mapatid lang at hindi po ito nag-aalok ng pangit sa mga taong mga mundo. Pero dahil po ako po ay isa sa mga dating tao mga mundo, mas pipiliin po ng wala sa Diyos ang magpakaligaya sa mundong ito. Yes, totoo yun. Pero po, kung titignan po natin mabuti yung kalagayan natin sa ating buhay, ano ba yung bagay ngayon na ginagawa natin na nakapagpapaligaya sa atin na hindi dulot ng Diyos? Amen? Alam po natin yun. At kung meron po tayong maging tanong sa sarili natin na hanggang kailan po ba? Kasi alam natin sa sarili natin na tayo talaga ay nilikha ng Diyos, tayo talaga ay para sa Diyos. Inaagaw lang tayo ng kaaway. Hindi talaga tayo magmamayari ng kaaway. Ang ginawa po ng kaaway sa atin, ninakaw tayo sa pamamagitan ng mga bagay na nakapagpapaligaya sa laman. Sabi nga po sa aklat ng Santiago, chapter 1, sa Santiago po, chapter 1, hindi po ako nagkakamali. Ayan. Sabi po dito, sa chapter 1, verse 14, up to 15. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at napanakay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at tumago, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag tumana ang pagkakasala, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Amen? Hindi po natin napapansin na tayo po pala ay nasa bingit ng kamatayan. Sa atin dahil bunga po ng ating mga ginagawa na hindi nakapagbibigay ng kaluluran sa Panginoon at
magbibigay ng kaligayahan sa kita na naman. Ang magiging hamon ko lang po sa bawat isa na interesadong magbagong buhay, sikapin po natin na isipin kung ano ba talaga yung buhay na dapat natin tahakin. Yung buhay ba na patungo sa kabanalan o yung buhay na puno ng kalayawan patungo sa kapahamakan. Kasi hindi po natin napapansin sa sarili natin na gumuna pala tayo sa pagkakumali natin sa mga gawang makamundo o makalaman. At hindi natin pinapansin yung alok ng Diyos sa atin na masasabi kong maligayang buhay. Buhay na talagang masasabi kong sapat at sagana. Kasi na kay Kristo po yung kapayapaan na walang hanggan. Na kay Kristo po yung kasaganaang walang hanggan. At ang higit po sa lahat, na kay Kristo po yung buhay na walang hanggan. Ang iniaalok po ng mundong ito ay panandalian lamang. Panandaliang kaligayahan. At pagkatapos po nito ay panibagong ano na naman ang hahanapin ng katawan natin. Kasi po, ang mga tao wala sa Diyos ay mistulang tigang na lupa. Buhusan mo man ang buhusan ng tubig, ito ay walang kakontintuhan at hindi ito mabibigyan ng hindi mabibigay ng mundong ito ang uhaw na hinaharap ng katawang ito, ng kaluluwa, ng espiritu. Dahil ang makapabibigay lang ang makapagpapawi lang sa ating uhaw na nararanasan natin sa ating buhay si Kristo lang. Amen? So, sa madaling salita, Kuya Jeff, dapat ang dapat natin kamalingan sa buhay natin, ang kailangan magbasa talaga ng salita ng Diyos. Amen. Matindi mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Dati, Kuya Jeff, balita ko, hindi mo kaya magbasa. No? Walang karunungan sa anumang mayroon dito sa patungkol sa pagbabasa. Pero grabe yung ginawa ng Diyos dahil nga sa pagsisikap, no? Dahil nga sa pananampalataya at dahil nga sa tinanggap mo si Jesus Christ bilang Savior ng buhay mo, siya nagbigay sa iyo ng karunungan. Siya nagbigay sa iyo ng lakas at grabe yung knowledge o wisdom na binigay ng Diyos sa iyo. Na dati hindi ka marunong magbasa ng Bible, hindi mo maintindihan yung mga litra na yan. Pero grabe, paano mo natutunan magbasa dahil nga sabi mo nga hindi siya nakapag-aral. Ang buhay mo noon ay talagang wala mong ibang ginagawa kundi lakaran yung buhay sa mundo ito na walang kabuluhan at napailalim ka sa kapangyarihan ng Satanas at wala ka nang kayang gawin kundi yung gawin yung makamundo. Paglalasing, pagnanakaw, pagsasyabo, lahat ay ginagawa mo na. Pero grabe yung ginawa ng Diyos. Alam niyo po, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo po, ano yung ginawa ni Kuya Jeff? Anong ginawa ng Diyos sa buhay Kuya Jeff? Kayang gawin yan ng Diyos sa ating lahat. No? Kayang gawin yan ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat, sabi nga ron sa verse 4, sinasabi, subalit dakila habag ng Diyos para sa atin. Una, ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit po? Dahil siya lang may kakayahan para tayo iligtas. Siya lamang may kakayahan upang bigyan tayo ng lakas. Siya lang may kakayahan upang magbigay sa atin ng kapangyarihan para magawa natin ang nais po ng Diyos. Sabi nga po sa aklat ng Matthew, unahin ang pagharian ka ng Diyos at lahat ng bagay ay pagkakalob niya sa atin. Hindi lamang yung mga bagay na kakayahan natin na kayang gawin natin sa mundo ito. Maging sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maging sa grabe sa buhay mo pwede tagbungan nun, hindi mo kaya magbasa eh. Pero grabe po yung ginawa ng Diyos sa kanya eh. Tinuturuan siya ng Espiritu ng Diyos. Tinuturuan siya magbasa. Alam niyo po, dito natin masusukat mga kapatid na makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. No? Napakadakila ng Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Lahat ay kaya niya para sa atin. Kung tayo ngayon nagnanais mga kapatid na makawala doon sa pagkagapos ni Satanas, lumapit ka kay Kristo. May binigay sa atin ng Ama, yung kanyang kaisa-isang anak. Banal mga kapatid. No? At siya ang papawi ng lahat sa lahat ng mga kasalanan na mayroon tayo. At ginawa niya yun mga kapatid para sa atin. No?
Hindi niya pinagkakain ng kanyang kaisa-isang anak. Para lang si Jeff ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Dahil kung sa sarili niya, wala siyang ipagmamalaki sa sarili niya. Hindi dahil sa galing at lakas niya, bakit siya ngayon ay nagkaroon ng panibagong buhay sa harapan ng Panginoon, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. At walang ibang may kakayahan, mga kapatid, para tayo iligtas. Ang kailangan naman po yan yung pananampalataya. No? Kasi kung wala tayong pananampalataya ngayon, Kuya Jeff, paglabas mo pa lang sa pinto ng bahay mo, napakaraming kong alokis pala sa atin. Pero salamat sa Panginoon dahil pinatay ng Diyos ang dami mong pagkakataon. Pinatay niya Kuya Jeff eh. Inalis niya yung dating Jeff at ngayon po itinayo ng Panginoon yung Jeff na namumuhay, na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung sa sarili ko lang, sabi ko nga sa sarili ko, napakahirap po makawala doon sa sitwasyon na mayroon si Jeff. Kasi talaga yung pagkalulong, nasasabi nga niya, parang baliw na siya sa tingin ng mga tao. Amen? Siya yung tipong sagaba ng lipunan, sakit sa ulo ng lipunan, sakit sa ulo ng magulang, sakit sa ulo ng mga kapitbahay. Kasi kung makakahanap ng paraan, pwede siya magnakaw. Di ba yung ganung sistema ng buhay na talaga naman po napakasama sa harapan ng Diyos. At sinasabi nga ng Panginoon, patay sa kanyang harapan, mga tao gumagawa ng ganoong pamumuhay. Pero napakadakila habang ng Diyos sa buhay mo, Kuya Jeff. Dahil ngayon, binigyan ka ng Panginoon ng panibagong iwanan. No? Panibagong iwanan, sabi nga dito, ibinigay sa atin ang kanyang isang anak upang tubusin tayo sa kasalanan, upang bigyan tayo ng pag-asa. Amen? Bigyan tayo ng pag-asa. At ang pag-asa mayroon na ngayon ng Jeff, hindi dahil sa lakas mo. Sa galing mo, kundi, sabi mo nga, dahil kay Kristo. No? Dahil kay Kristo. So, kailangan, Kuya Jeff, sa buhay natin ngayon, hanapin ang tapang pangalan ng Jesus. Sapagkat sa kanya lang nagmumula ang kaligtasan sa silo ng langit. So, ang liwanag na na-encounter mo ngayon, Kuya Jeff, paano mo siya iaalok ang mundo ito? Paano mo siya iaalok? Ialok mo siya sa mga tao na nakapaligid ngayon kung gaano kahalaga ang pangalan Kristo sa buhay nila. Amen. Sa mga tao po na mayroong puso na inaausap ng Panginoon, kailangan lang po natin gawin ay buksan po natin ang ating mga puso. Kasi baliwala po yung pagtanggap kay Kristo, hindi po natin babaguhin yung buhay natin. Ibig sabihin, hindi lang magtatapos na kilala mo si Jesus, hindi lang magtatapos ng Jeff, kundi kailangan gawin mo, kailangan isagawa mo yung nais ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Maraming tao sa mundo ito, kilala na ang Panginoon. Kilala na ang Kristo. Ngunit, parang wala pa rin eh. Naroon bumabalik pa rin sila sa dati nilang kalalagayan. So alam niyo po mga kapatid, sabi nga po dito sa verse 5, tayo ngayon ay bigyan, binuhay na kasama ni Kristo. Ano po na dapat gawin? Kailangan mamuhay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Nang ibig sabihin, habang tayo lumalakad sa mundong ito, ang una nating ipakita sa Panginoon yung pag-ibig. At yun ang dapat natin ipula sa mundong ito, na makita ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Amen? At pangalawa, mamuhay tayo ng may pagpapakumbaba. Alam niyo po, ang nais mo ng Panginoon, ng Kuya Jeff, sa buhay natin, kailangan mayroon tayong pagpapakumbabang puso. Sabi mo nga, Lord, baguhin mo yung puso mo. Ang una dapat na magbabago sa ating puso natin. Kasi ito yung pinananahan sa Satanas eh. Nung tayo dati pa namumuhay, dito siya nananahan. Ngunit sabi nga, kapag tayo namuhay kay Kristo, sabi nga po sa aklat ng Corinto, mga kapatid, sabi nga roon, your life is a temple of the Holy Spirit. Siya po ngayon ay namumuhay ngayon sa puso na ito, mga kapatid. So, ang kailangan po talaga, malinis ang puso ito. No? Malinis ang sisindang ito at laging nang umapaw rito ay yung pag-ibig. No? May papakita natin sa mundong ito kung gaano natin kamahal una ang Diyos, mga kapatid. Kung mahal natin ang Diyos hanggang sa buhay natin, alam niyo po, ang Diyos ang gagawa
Ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang mag-aayos ng lahat. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa ng para sa iyo. Hindi ka makakatindig, Kuya Jeff, sa harapan ng Diyos na may kalakasan mga ka-Diyos, mga Kuya Jeff, kung wala ang banal na Espiritu. Kaya araw-araw, Kuya Jeff, ang kailangan hanapin natin, hingin natin sa Panginoon yung kanyang kapangyarihan. No? Ang kanyang banal na Espiritu. Na magiging lakas natin sapagkat ang mundong ito ay napailalim mo talaga sa kamay ni Satanas. Sabi nga ng ating Pastor Deo noon, ang mundo noon ay, ang mga tao ay nakadapa sa kasalanan. So sabi niya ngayon, sa ating panahunan, hindi na po nakadapa ang tao sa kasalanan, kundi pagulong-gulong na po ang tao sa kasalanan. Kaya kailangan po mga kapatid, ang makita ng tao, una, si Kristo. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, walang ibang daan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng ating mga buhay, kundi ang ating Panginoong Kristo na. Siya ang pinagmulan ng lakas. Siya ang pinagmulan ng buhay natin. Kung ano mang buhay natin ngayon na nananatili kay Kristo, siya ang nagagawa nito di dahil sa lakas natin. Kaya salamat po sa Panginoon, Kuya Jeff, dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, nananatili kang nakakonect. No? Nananatili ka nakatuon doon sa presensya ng Panginoon. So anong kailangan, Kuya Jeff, sa buhay natin ngayon? Para makapanatili tayo sa pundasyong ni Kristo. Anong unang gawin natin, Kuya Jeff, para makapanatili tayo doon kay Kristo? Amen. Kung meron na po tayo mga tinalipurang buhay, yun po kasi yung sisilbing palatandaan po ng pagkalimit ni Kristo, yung pagbalik sa dating buhay. So, manatili lang po tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos at huwag po natin hayaan na madala tayo ng dati nating buhay. Dahil mas mahirap po mas magiging mabigat po yung buhay na tatanggapin mo. Doble pa nung paghihirap mo dati kapag pinaliguran mo ang Diyos. Kaya kailangan po natin manatili sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sa pananalangin at sa pagsasabuhay mo nito. Dahil sa pamamagitan po nito, mauunawaan po natin yung kahulugan ng buhay na ipinapatakak sa atin ng Panginoon. Dahil hindi po lahat ng tao ay alam ang ibig sabihin ng pamumuhay sa kabanalan. Marami po pinagtatawanan po ng iba yung pong ibig sabihin ng mamuhay sa kabanalan. May nakakagawa lang po nito ay yung mga taong sumusunod ng tuwiran kay Kristo. So kailangan talagang sumunod, Kuya. Amen. Ang hirap po mga kapatid pag wala tayong pagsunod sa harapan ng Panginoon. Kasi ang pagsunod po sa salita po ng Diyos, mga kapatid, dito po natin matutunan, dito natin nalalaman kung ano talaga ang dapat gawin natin sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sa mamumuhay tayo dahil na kailangan mabuhay, pero hindi sapat ang mabuhay na sa mundong ito na hindi mo kasama si Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na may kasiyasiyan sa harapan po ng Diyos, talaga. Kaya nga sabi nga po rito sa aklat po ng Awit, chapter 5, verse 12, pinagpala mo o Yahweh, no? Pinagpala mo o Yahweh ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Amen? Anong sabi ito? Pinagpala ng Panginoon ang mga taong matuwid. Ang ibig sabihin, kapag patuloy tayong lumalakad sa mundo ito, wala tayong matatanong gantimpala mula sa Panginoon. Ang buhay natin dito, mga kapatid, pagsamantala lang. Hindi tayo mananatili sa mundo ito. No? Hindi tayo mananatili dito. Hindi ito yung pagwakas natin, mga kapatid, habang tayo nabubuhay. Hindi dito kundi doon sa kung saan ang Diyos ay naroon ngayon. Ang sabi nga po doon sa amin pong tinatalakay ng tita ko noong nakaraang Wednesday, yung muling pagbabalik ng Panginoon, kung paano ang Diyos ay umakyat sa langit, ay ipaghahalal tayo ng ating matitirahan, at sa kanyang muling pagbabalik ay tayo ay kukunin niya dito, at tayo ay dadalhin roon kung saan tayo nakaroon. Alam niyo po, napakasagana ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito, pagpapalaki ng Panginoon ang mga matutuwid na sumusunod sa kanyang kalooban. At saan niya dadalhin? Doon sa kanyang kinaroroonan. At ang kinaroroonan niya ay banal. At walang sinong makaparoroon doon sa banal na trono ng Panginoon
Kuya Jim, na namumuhay ng kabanalan. No? Yun ang buhay ng kabanalan. Hindi natin kayang lumakad ng may kabanalan, Kuya Jim, kung hindi natin masunod ang kanyang kalooban. No? Hindi natin kayang gawin ang kalooban po ng Diyos kung tayo ay mananatili doon sa kadiliman. Kung paano tayo inahon ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalan at kaliwanagan dahil po yan sa pag-ibig ni Kristo at dahil sa mayroon tayong pananampalataya. Ang kailangan lamang mga kapatid ang pananampalataya sa Diyos. Ang mayroong tunay na pananampalataya, Kuya Jim, kailangan po yan sumunod talaga sa kalooban ng Diyos. Hindi mo masasabing ikaw ay nananampalataya at pagkatapos lumabas ka sa church na yung inaatinan, pagkatapos gumagawa ka na naman ng hindi ka lulubot sa harapan ng Diyos, hindi yan ang may pananampalataya. Hindi yan ang may pananampalataya. Ang may tunay na may pananampalataya kay Kristo, yaw lamang talagang sumusunod. Nagsisikap. Talagang, Kuya Jim, hindi man natin masunod totally 100% ang ating mga salita. Ngunit naroon yung pagsisikap natin. No? Naroon yung pagsisikap natin na masunod natin. Sapagkat tayo ay nasa mundo pa tayo, Kuya Jim. May mga hindrances pa talaga, may mga gawa pa, may mga alam pa talaga ang mundo sa atin para tayo ay mapapahamak talaga. Ngunit, kailangan natin magsisikap. Paano natin mapagsikapan na masunod ang kalooban ng Diyos? Kailangan lagi tayong uhaw. No? Lagi tayong uhaw sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong ginauuhawan ng Panginoon. Sabi nga sa kanta ng aking tita, yung lagi niya kinakanta noon, kinauuhawan kita. Yun ang nais ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating mga debosyon, yun ang nais mo na makita ng Diyos sa atin. Kasi ang pagdidebosyon, yan yung daan kung paano mo maikukunik ang iyong buhay sa Kanya. Kung paano mo siya kinakausap. Yun yung pagdidebosyon. Kaya kailangan po ang huwag mo wala sa atin yung pagdidebosyon sa harapan po ng Panginoon. Pagdidebosyon na mayroon pong kababaan ko. No? Pagdidebosyon na may pagpapasakop sa Diyos. Pagdidebosyon na may pagpapakumbaba sa Panginoon. Alam niyo po, ang hinahanap ng Diyos sa ating mga buhay, yung mayroon tayong kababaan ko. Yun ang daan para ang Diyos po. Yung banal na Espiritu ay papasok sa atin. Yung pinag-usapan namin ng tita ko po, yan ang Panginoon sa pagkat nakakasama ko po yung tita ko ngayon hanggang sa ating kasalukuyan. Narito po si Sister Lily, mga kapatid. Nawa po hindi lang si Sister Lily at mga kabataan, mga kasama po natin dito, kundi yung mga kababaihan din, kalalakihan din, mga kasama rin natin dito. Ito yung segment na ito para po ma-share natin yung kabutihan talaga ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya, masasabi ko po, Kuya Jim, sa buhay mo, napakasagana ang habag ng Diyos na ibigay sa iyo. Kung paano ka namuhay sa kadiliman noon, at kung paano ka ngayon binigyan ng panibagong buhay sa harapan ng Diyos na may kaliwanagan, no? Mula sa salita po ng Diyos. Na kailangan ng gawin, Kuya Jim, isusok mo yung buhay mo at mananatili ka kung ano ang katatayuan mo ngayon. At huwag kang magkukuntinto. Kung ano mo ngayon, kung anong buhay mo ngayon na, kung ano ang pundasyon na mayroon ka ngayon, huwag kang magiging kontento. No? Huwag kang magiging kontento kung ano ang mayroon ka ngayon. Kailangan mas hanapin mo pa. Maghanap ka pa. Kaya may mga pastor na yun. Kahit may pastor na, nag-aaral pa rin sila. Hindi matatapos ang ating paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, hindi po dapat natin tapusin Nagiging kontento tayo kung ano ang mayroon tayo ngayon. Amen? Kailangan mas higitan pa natin yung ating paglilingkod. Amen? At walang ibang makakasama natin at walang ibang makapagbibigay sa atin ng lakas kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Na kailangan matuto tayong tumawag sa Kanya araw-araw. Matuto tayong magpapababa sa Kanya araw-araw. Lord, wala kong kakayahan. Lord, kailangan maglilingkod ang aking pananampalataya at wala kong kakayahan. Mayaangat ko sa presensya mo, Panginoon, ng aking pananampalataya. Kaya hanggang ngayon, nasa ano pa tayo nasa pakikibaka pa tayo sa mundo ito. Na kailangan manapin natin yung higit pa, no? Yung init pa ng pananampalataya. Kuya Jeff, sa buhay natin ngayon,
Kailangan bang paano ang estilo ng buhay mo para mapaglabanan mo sa Satanas? Kasi ang mundo ito, ang lakas eh. Talagang matindi yung alok niya sa atin eh. Ano masasabi mo ngayon, Kuya Jay, sa harapan ng ating mga nanonood, yung mga tao ngayon na parang nag-aalilangan pa, parang ang buhay nila papatay-sinti, minsan aaten, minsan makikinig, minsan ayaw. So ano dapat gawin, Kuya Jay, sa buhay? Ano dapat gawin para mapanatili nila yung kanilang paglilingkod tulad ng ginawa mo, nananatili ka sa Panginoon? Dapat po na manatili tayo sa Panginoon dahil hindi po natin kayang mamuhay na sagana sa atin sa Panginoon na makipagbaka sa mundo dahil mahirap po talaga na mamuhay na ang buhay ay hiwalay sa salita ng Diyos. Amen. Ang masasabi ko po, mahirap talaga ang pagsunod sa salita ng Diyos kung ang sinusunod ng katawan natin ay ang masamang hilig ng yung pila ng laman. Pero hindi naman natin kaya mapagtagumpayin yung kung sa atin lang po. Ang kailangan po kasi talaga natin gawin ay isipin mabuti kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung dapat natin sikapin isipin. Hindi po natin kaya kasi sa atin. Talagang wala po tayong magagawa. Hindi po natin pwede pagmalakas sa Diyos yung mga kaya natin gawin. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Panginoon sa kung ano man yung gusto niya mangyari sa buhay natin. So magtitiwala ka talaga ako. So marami po mga, minsan nga, Kristyano na po eh. Dumating sa punto na dumaan sa mga patili pagsubok, kumakayaw na. Dumating sa buhay na yung kawalan, nagre-reklamo na. So, ano dapat gawin, Kuya Jeff, na kaya kasi may mga tao talaga na hindi natin nakakasama eh. Hindi naman maatin dahil sa kawalan eh. Pero alalahan natin, kung kailangan, sabi mo nga kanina, kailangan na talaga yung pananalig. So, kailangan manalig tayo sa Panginoon. Kung sa sarili natin, mahihirapan ka talaga eh. No? Kung sa sarili natin, wala naman, sabi mo nga, wala tayong kakayahan eh. So, ang kailangan lang talaga yung pananalig natin kay Kristo. Manampalataya ka lang. Amen? Wala naman talaga tayong kakayahan, kaya mga tao po eh, pag dumaranas ng matinding pagsubok, bagay sa buhay, umatas tayo. Kasi nga, kulang yung kanilang pananalig kay Kristo. So, ang kailangan talaga, yung panghahawakan natin na may Kristo tayo na pako sa krus, may Kristo tayo na umako na imbis tayo ngayon ang dapat mapako, pero hinahayaan niya yung sarili niya na mapako para matubos tayo doon sa kasalanan. So, balikan natin ang krus ng Kalbaryo ng Panginoon. No? Babalikan natin ang Diyos na tinapos na niya yung hirap eh. No? Kaya wala na po tayong dahilan para atras. Wala na dahilan para po hindi titigil. No? Walang dahilan ng mga Kristiyano para hihinto. Alalahanin natin lahat ay ginawa na po ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, ang manampalataya ka sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat siya lang ang daan, mga kapatid, para tayo ay makawala sa dahon sa Satanas. Kulong-kulong tayo mo sa Satanas, Kuya Jeff. Pero salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay ngayon sa Panginoon. Kaya na, Kuya Jeff, talagang napakabuti ang Diyos sa buhay mo. Kung paano ka binago ng Diyos, kung paano mo nakilala ang Panginoon at ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng panibagong buhay. At yun po ang buhay na yun, dinakaran mo ngayon sa kabila ng napakaraming mga trials na ipinadadaanan kapag ikaw ay nalilingkod sa Panginoon, nang minsan man, sinasabi mo, nanghihina ang espiritu mo, ngunit patuloy ka pa rin naglilingkod sa Panginoon dahil nais mo, alam mo na si Kristo lang makapagbibigay sa iyo ng panibagong lakas naman, siglang na pananampalataya, hanggang sa kasalukuyang ito, narito ka po yan, Jeff. Dahil sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos na iyong pinaglilingkuran ngayon. Buhay ng Diyos ang iyong pinaglilingkuran ngayon. Kaya ang buhay mo ngayon, Kuya Jeff, hindi pa tapos ang Diyos. Kaya na, bago tayo magtatapos ngayon, sabi nga po rito sa Aklat ng Awit, chapter 11, verse
2, sabi dito, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono. At buhat doon, pinagmamasdan ang lahat ng tao na walang maitatago anuman. Anuman. No? Walang maitatago sa anuman. Ibig sabihin, pinagmamasdan tayo ng Panginoon. At habang Kuya Jeep na tayo pinagmamasdan ngayon ng Panginoon, wala nang ibang sasabihin sa Panginoon tulad ng sinasabi mo, Lord, salamat. Lord, salamat kapag wala akong kakayahan sa sarili ko. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Ikaw ang nagturo sa buhay ko. Ikaw ang nagiging daan para ako makakalakad na magiging kalugod-lugod sa lugar. Kaya bago tayo magtatapos, Kuya Jeff, ano po ang muli mong ilalatag sa lahat po ng ating pong tagapakinig ngayon? Sa lahat po ng mga nakikinig, ang iiwan ko lang po, huwag po tayong susuko sa mga pagsubok na naranasan natin sa ating mga buhay. Dahil yung mga pagsubok po na ito ay tingnan po natin pagpapala ng Diyos para mas lalo po tayong tumatag, mas lalo po tayong maging matalino at kung ano po yung mga kasablayan na ginawa natin sa buhay natin, huwag po natin itong balik-balikan, magsilbi itong alam sa buhay natin para matuto po tayo na maging maingat, maging matalino, at maging mapagmandyag po sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay at kung paano natin papagamit ang buhay natin sa Panginoon. Dahil hindi ko natin masasabi na kung hanggang kailan po ang buhay natin. Talaga po ang buhay natin ay Diyos lang nakakaalam kung kailan po magtatapos. Papalit po tayo kung ang buhay natin ay magtatapos na kay Kristo. At huwag po tayong maging kampante na ang buhay ay papel-expect na kailangan po yung buhay natin. Talagang maging seryoso na tayo. Seryoso po tayo sa Panginoon. At huwag po natin hayaan na nasa kadiliman po tayo ng buhay. Kailangan po na... So, ibig sabihin, huwag na balikan talaga yung dati. So, kung yung buhay mo ngayon, kailangan i-base na natin kay Kristo Kuya Jeff. At wala na pong iba pang makakapigil nito. No? Hanggang sa muli pagbabalik ng Panginoon, madatnan niya tayo na nakatayo pa rin sa kanyang pundasyon, nagiging magbibay pa rin sa pananampalataya, di nagpapatinag sa mga pagsubok. Sabi mo mga kanina, yung mga trials, yung mga pagsubok na yan, hindi yan kalugian sa mga Kristiyano. Yung mga problema na ating pinagdadaanan, huwag mong gawin kalugian yan sa atin. Gawin mo yung pagpapala sa iyong buhay. Sapagkat yan ang daan para tayo po ay matutong lumapit sa Panginoon, yung mga naranasan mo ngayong pagsubok, yan ang magiging daan para tayo mas higit pang tumibay sa ating pananampalataya. Kaya i-accept mo yan sa iyong buhay. Magpapasalamat ka. Kung dumating man sa buhay mo ngayon, yung pagsubok na parang akala mo, wala kang kakayahan, manalig ka lang sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa lahat ng iyong mga ginagawa ngayon. Mamuhay tayo na may kaluguran sa Panginoon. Ang Diyos ngayon, mga kapatid, sabi nga, nakikita niya tayo. At habang siya ay nakatitig sa atin, ipapakita natin sa Kanya kung paano tayo maglingkod. No? Kung paano natin masunod ang kanyang kalooban. Ang kailangan mo lang, pananalig lang talaga. At kailangan mo mananalangin para yung mga bagay na parang mahirap tayo ay magagawa mo ng may kaluguran sa harapan ng Diyos. Amen? So ngayon po mga kapatid, ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil narinig ko, na-encounter ko at narinig ko yung testimony ng ating pong kabataan kung paano siya namuhay noon at kung paano siya namuhay ngayon. Kung paano siya namuhay noon sa kadiliman at kung paano siya ngayon inahon mula doon sa kadiliman tungo sa kagilalas ng kaliwanagan ng Kristo. At ang liwanag na mayroon siya ngayon mga kapatid, walang iba kundi mamuhay kaliwanag ni Kristo. At ang buhay na yun ay ni Kuya Jeff ay talagang siya ay nananatili at mananatili pa hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, tayo po lumako na sa isang banal na pananalangin. At naniniwala po ako mga kapatid na sa ating pananalangin na may katuwiran sa harapan ng Diyos, ang Diyos po ay tutugon Kuya Jeff. Kaya na ang muna nating iharap ngayon sa Panginoon yung ating bansa. Na kung saan ang bansang ito ay napailalim sa namanggawa ng kaaway, ang bansang ito ay
nasa larangan ng pagkatakot ng COVID-19, na ang bansang ito ay nasa larangan ng pandemic, at wala pong kakayahan ng anumang sinong tao man na kaya iligtas ang bansang ito. Ang Diyos lamang ang may kakayahan iligtas ang bansang ito, sapagkat ang Diyos ang nagtatag ng bansang ito, na kung saan dito tayo nananahan, na kung saan dito tayo nagpapakita ng ating mga pasasalamat sa Panginoon, na kung saan dito tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang unang bahagi ng ating panalangin ay ang bansang ito ay iligtas ng Panginoon. Kaya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buhay ka, Panginoon. Buhay ka sa bansang ito. Ang bansang ito ugad na dumanas na matinding pagsubok. May kakayahan ka, Panginoon, para alisin, Panginoon, ang pandemik na ito. Ikaw ang Diyos na may kakayahan upang pagalingin, Panginoon, ang lahat na may karamdaman ng COVID-19. Kaya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na bansa. Maging ang mga namumuno ng bansang ito, Panginoon, ang mga mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang namumuno ng bansang ito. Lord, pangunahan mo sila. Sapagat wala silang kakayahan, Panginoon, sa sarili nilang pagkatalino, sa sarili nilang lakas at galing para iligtas ang bansang ito. Ngunit ikaw lamang ang Diyos na may kakayahan para pangunahan sila at mapamahalaan nila, Panginoon, na may pag-ibig ang bansang ito. Lord, iligtas mo sila, Panginoon, sa anumang gawa ng masama. Maging sa lahat ng mga lingkod mo, sa lahat ng mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, lahat ng mga pastors, Panginoon. Lord, patuloy na nagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga pastors, Panginoon, na ngayon ipapagamit, Panginoon, sa iyong ministeryo, na kung saan, Panginoon, na nanalangin, Panginoon, para sa bansang ito. Lord, pagpalayan mo sila. Iligtas mo sila sa masama. At patuloy palagawin mo ang kanilang ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanilang, Panginoon. At iblis niyo po ugad ang kanilang mga pamilya. Pagpalain mo sila araw-araw. Maging si Pastor Dale, Lord God, Jesus Christ. Pagpalain mo ang aming mahal na pastor na ito. Ikaw ang Diyos na magbigay sa kanya ng panibagong lakas, panibagong sigla, at panibagong kagalingan na nagmumula sa iyo. At pagpalain mo ang pangailangan ng kanyang pamilya. Iblis niyo po ang kanyang mga apo, Panginoon, ang kanyang mga anak, Panginoon, ang mga hanap buhay ng kanyang pamilya ay pagpapalain mo, Panginoon. Bagay si Pastor Anjo, Lord, at dalahan ko po, Panginoon, na patuloy yung God, hallelujah, Jesus. Nagamitin mo siya, Panginoon, sa lugar na ito. Na marami pang mga tao, Panginoon, na makakilala sa iyo. Marami pang mga tao, Panginoon, hallelujah, Jesus, na higit o God, na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Dahil sa pagtuturo, Panginoon, ng aming Pastor Andrew, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang ministeryo, Panginoon. Pagpalain mo kanyang buong pamilya. Pagpalain mo kanyang hanap buhay. At patuloy pamunahan mo siya sa lahat ng kanyang mga plano, sa lahat ng kanyang mga desisyon, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, Panginoon. Iblis mo sila araw-araw. Maging kanyang mga anak, Panginoon, ay iyo kong pagpapalain. Maging si Pastor Boots, Panginoon, Lord, pagpalain mo siya. Si Mami Rose, Panginoon, iblis mo siya. Ikaw ang Diyos na magbigay ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong kagalingan, Panginoon, ni Mami Rose, Panginoon. Maging sa anak ni Pastor Boots, Panginoon, na lumalas din ang karamdaman ng COVID-19 sa ibang bansa. Patuloy na ugad na akutin mo ang kanyang pananampalataya. Ikaw ang Diyos na magpapagaling mo hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa anak ni Pastor Boots, Panginoon. Salamat po sa dakilang katapanan. Bagay sa mga kapastoral, Panginoon, ng PTM families, mga pastor ng Teresa, pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng aking mga kapastoral sa lugar nito. Pangunahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga plano. At ikaw ang Diyos na patuloy na mamagitan sa kanila sa bawat ministeryo na hawak nila, Panginoon. Ikaw ang mamumuna. At patuloy, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay. Ang lahat ng hahawakan ng kanilang mga kamay ay iyong pagpapalain. At ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng knowledge ng wisdom na nagmumula sa iyo. Iblis niyo rin po, Panginoon, ang aming mga frontline na lugar. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Iligtas mo sila araw-araw. Maging ang mga batas militar, Panginoon, Lord, hallelujah, na namamahala, Panginoon, ng aming bayan. Na namamahala sa kaligtasan ng lahat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga batas militar, Panginoon. Iblis mo po ang kanilang mga buhay
Ibig mo rin po, Panginoon, ang aking mga kapatiran sa lugar po, Panginoon, ang kalibot. At sa amang dako sila naroon, Panginoon, nakikita mo sila, natatalang mo sila, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila. Pangunahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga plano. Pangunahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga desisyon. Ang kanilang mahanap buhay ay iyong pagpapalain, Panginoon. Bagyan ka ng kalusugan, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Kung sila man ngayon, Lord, ay dumanas pa ng karamdaman. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na sa oras na ito ay magpapagaling, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pagpalain rin po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, sa iba't ibang lugar, Panginoon, kung saan sila dako sila naroon, ay patuloy na abutin mo sila, Panginoon. Maging ang aking mga magulang sa lugar ng Mindanao, Panginoon, si Mama Linda, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, na naroon, ang aking mga kamag-anakan, Lord, hallelujah. Patuloy na ugat, ikaw ang Diyos na hindi mo uubusan, Panginoon, ng resources, Panginoon, at pagpalain mo sila, Panginoon, araw-araw. At sa lahat ng mga ginagawa, Lord, pangunahan mo sila, at ikaw ang Diyos na magpo-provide, Lord God, Jesus Christ, ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Bagay sa aking mga magulang, Lord, sa lugar, Panginoon, ng Ligos, Panginoon, sa Bayawan, Panginoon, si Mama Bika, Lord, ang aming mga kapatid na naroon, Panginoon, pagpalain mo sila, at iligtas mo sila, Panginoon, sa gawa ng masama, Panginoon, at ikaw ang Diyos na magbibigay, Panginoon, ng kagalingan, Lord, sa lahat ng mga naranasan na karamdaman ngayon. Sa kanila po, Panginoon, kawalan, Lord, ikaw ang Diyos na magbibigay, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, kakainin, Lord God, Jesus Christ, sa araw-araw ng buhay, Panginoon. Pagpalain mo sila, hawakan mo, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Wala namang gawa ng kaawan na maaari, Panginoon, na manira at mangwasak, Panginoon, sa pamilya ko, Panginoon, na mapabika, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat, na magligtas, Panginoon, araw-araw sa kanilang mga buhay. Lord, this way po, Panginoon, Lord God, Jesus Christ, ang lahat ngayon, Panginoon, ang hihingi ng mga prayer request, Panginoon. Si Ma'am Lucille, Panginoon, ang hilis, Panginoon, sa kanya pong hinihingi pananalangin, Lord, na makakapasa siya, Panginoon, sa kanyang sa pagiging principal 3, Panginoon. Lord, sa oras na ito, mahigpit, Panginoon, hallelujah, Jesus, na itinuon ko po, Panginoon, ang aking buhay sa iyong harapan. Sapagkat si Ma'am Angelis, Panginoon, na hinihingi, Lord, hallelujah, Jesus, na kanyang prayer request na ito, Panginoon, na siya makakapasa, Panginoon, sa pagiging principal 3, Panginoon. At walang imposible sa kayang gawin mo, Panginoon, na sa oras nito, Lord, abutin mo ang kanyang buhay, na ngayon, Lord God, na nakiisa siya, Panginoon, nakiisa ang kanyang anak, Panginoon, sa panlalangin ito, na ang kanyang ina, Panginoon, hallelujah, ay magkamit, Panginoon, ng karangalan, Panginoon, sa pagiging principal 3, Panginoon. Niwala po kami na hindi ka marapot, Panginoon, hallelujah, sa mga taong matuwid na ngayon, Lord, humihingi, Panginoon, ng tulong mo. Humihingi, Panginoon, hallelujah, ng kalunungan sa buhay ko ni Ma'am Angelis, Panginoon, kasi makakapasa, Panginoon, sa exam na ito, Panginoon, sa kanyang ginagawa ngayon, Lord. Pangunahan mo siya, Lord, sapagkat wala siyang kakayahan, Panginoon, sa kanyang buhay. Ngunit, Lord, ikaw ang Diyos na may kakayahan upang siya ay bigyan ng kalunungan, Panginoon, upang maipasa, Panginoon, ang principal 3 na ito, Panginoon, na kanyang hinihingi, Panginoon. Salamat po, O God, Jesus Christ. I-bless mo rin po, Panginoon, ang buhay ni Dayan, Lord Jesus Christ. Ang kanyang hanap buhay, maging kanyang anak, kanyang asawa, Panginoon. Maging siwanin, Panginoon, pagpalain mo rin po siya, Panginoon. Maging kanyang dalawang anak, maging kanyang hanap buhay, Panginoon. Si Ate Bibi, Lord, sa kanyang hanap buhay ngayon, nasa sintiris, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang kalusugan. Ikaw ang Diyos ang magbigay sa kanya ng panibagong lakas, panibagong sigla, Panginoon. At dalahan mo, God, na magkaroon siya ng mahigpit at tunay na pananampalataya sa iyo. Upang sa ganun, Lord, sa bawat araw na siya nabubuhay, Lord, hallelujah, may kasama siya Kristo, Panginoon. Ang kailangan naman ng gawin, Panginoon, ang manampalataya, ang tanggapin, ang pangalan mo, Panginoon, sa Kristo sa kanyang buhay. Sapagkat walang ibang makapabibigay sa kanyang, Panginoon, ng buhay na ay-ay at kalugod, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, ugas sa oras na ito, abutin mo siya, pagpalain mo siya, ang kanyang anak, maging kanyang ako, Panginoon. I-bless mo rin po si Anan, Panginoon. Pagpalain mo si Anan, Lord, maging kanyang mga anak, Panginoon. Kanyang hanap buhay, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Bagyang katawan, Panginoon, Lord, iligtas mo sila sa araw-araw ng buhay, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, araw-araw. Samahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng gagawin, Panginoon. At i-provide mo, God, Jesus Christ, ang kanilang pangailangan sa araw-araw. Magyang mamakiling family, Panginoon. Patuloy na nilalangin mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito. Lord, patuloy mo, God. Abutin mo sila araw-araw, Panginoon. At bigyan mo sila, Panginoon, ng panibagong sigla, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Pananampalataya na nagmumula sa iyo.
mahigpit na pananalig na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay. At iligtas mo sila sa araw-araw, Panginoon, habang nagtatrabaho, Panginoon. Ang kanilang ama ng tahanan, Panginoon. Patuloy, hawakan mo ang kanilang kalusugan at wala namang gawa ng kaaway, Panginoon, Lord, hallelujah. Na maaari, Panginoon, manila sa kanila. Kapag ikaw ang Diyos sa oras na ito, ay gumagawa at kikilos niyo, Panginoon, sa makiling family. Maging sa Bintad family, Panginoon. Patuloy lang na sa dahil ang pag-ibig mo ay patuloy mo ipunla sa kanila. Patuloy na, Lord God Jesus Christ, na magpalayan mo sila Panginoon araw-araw. Ikaw ang Diyos na mangunguna, Panginoon, sa kanila. Sapagkat ikaw ang Diyos na kailangan nila lingkuran ay buhay. Ay sa araw-araw ng buhay, Panginoon. Makita nila, Panginoon, na tunay na buhay ka, Panginoon. At makita, Panginoon, sa lahat ng mga nasa paligid, Panginoon, ay makita ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo sa Bintad family, Panginoon. Maging ka ng ama ng tahanan, Lord. Ang dalangin mo sa oras na ito, Panginoon, sa ama ng tahanan, ay muli po, Panginoon, Lord, palakasin mo ang kanyang pananampalataya. Bigyan mo siya ng panibagong buhay, Panginoon, nagmumula sa iyo. Upang sa dalawang, Lord, hallelujah, Jesus Christ, ay makakasama natin sila, Panginoon. Hallelujah, sa gawain ito, Panginoon. Pagpalayan mo ang ama ng tahanan. Salamat po, Panginoon, ang Amor family, Panginoon, ang Higyawan family, Lord, pagpalayan mo sila, Panginoon. Maging si Rose, Lord, hallelujah, Jesus. Pagpalayan mo ang kanyang asawa, ang kanyang anak, Panginoon. Maging ang Mundo family, Lord, pagpalayan mo sila, Panginoon. Si Michael, Panginoon, Lord, hallelujah, Jesus. Pagpalayan mo si Brother Michael, Panginoon. Maging ang kanyang anak, kanyang asawa, maging kanyang anak, buhay. Yung kanyang nararamdaman ngayon, naranasan niyo yung karamdaman, Panginoon, Lord, hallelujah. Walang imposible sa iyo. Kung paano, Lord, nagaling mo ako, Panginoon. Maging si Brother Michael, Panginoon, Lord, hallelujah. Ay yun pang pagagalingin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig na sa oras na ito ay aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pagtanggap na sa oras na ito, Panginoon, tinutugon mo po, Panginoon, ang aming mga dalangin. Salamat po, Ama, sa lahat po ng mga kabataan natin ito, Panginoon. Si Boknoy, Panginoon, si Marie, Panginoon, hallelujah. Si Jansen, Panginoon, si Marjo, Panginoon, si Kuya Jeff, Panginoon, si Mark, Panginoon, hallelujah, Jesus. Si Margie, Panginoon, maging si Jesus, Lord. Pagpalahay mo ang buhay na bawat isa, Panginoon, kapataan natin ito. Sa pamilya ni Jesus, Lord, pagpalahay mo sila. Bagyan ka ng hanap buhay ng kanyang magulang. Pagpalahay mo, Panginoon. Maging sa buhay mo ni Jansen, Panginoon, sa kanyang pag-aay, Lord. Pagpalahay mo rin po siya, Panginoon. At inalam mo ang kanyang buhay, Panginoon, habang siya naglilingkod sa iyo. Pagpalahay mo ang kanyang magulang, kanyang ina, Panginoon, kanyang mga kapatid. Patuloy nga sa oras na ito, Panginoon. Abutin mo ang kanyang pamilya, Panginoon, ni Kuya Jansen, Panginoon. Maging sa pamilya ni Kuya Jeff, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Iblis mo kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, kung saan ngayon naroon ang kanyang mga kapatid. Ngunit makapangyarihan ka, Panginoon. Napakahaba ng iyong kamay. Upang abutin mo, Panginoon, ang pamilya ko ni Kuya Jeff, Panginoon. Maging sa buhay ni Kuya Jerome, Panginoon, kay Justin, Panginoon. Pagpalayan mo ang kanyang buhay, Panginoon, na nagtatag siya ng pamilya, Lord. Patuloy sa araw-araw ng hanap buhay. Hindi lang, Panginoon, ay may Diyos sila na patuloy, Panginoon, na mag-iingat sa kanila. Maging ang kalusugan ng kanyang anak, Panginoon, at pagpalayan mo, Panginoon. Kay Josie, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Diba, Jerome, Panginoon, pagpalayan mo na ng hanap buhay. At patuloy mo, God, bigyan mo sila, Panginoon, na kanyang pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi lumimong, Panginoon, sa buhay ni Kuya, ni Ate, ni Sister Josie, Panginoon. Bagay sa prayer request, Panginoon, ni Sister Mimi, Panginoon, ang kanyang mga anak, Panginoon, ay magkaroon ng mahigpit at tunay na pananampalataya sa iyo. Lord, abutin mo, Panginoon, ang dalangin ni Sister Mimi, Panginoon, na pagpalain, Lord, mapagpala ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Mag-isip, Brother Otoy, Panginoon, Lord, kung balikin mo sa kanya, Lord, ang kanyang pananampalataya. Patuloy na, O God, Jesus Christ, na hipuin mo ang kanyang puso, ang kanyang isipan. At maging hanap buhay ni Termini, Panginoon, ay hawakan mo, Panginoon. Ang kalusugan sa Termini, Lord, hawakan mo. Pagpalahay mo siya araw-araw. Sa oras na ito, Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa pagkasalamig ito. Nagbukas ka ng iyong kalangitan at ibinuhos mo sa kalagitnaan ito ang iyong dakilang kapangyarihan. Kaya dakilang Diyos, banal na Diyos, mapagmahal na Diyos, ibinabalik ko na maingat ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na parangal ay tanging sa iyo lamang, aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay magsabing amen na amen.
Salamat po sa Panginoon at ako'y nagpapasalamat po sa inyo at napakarami po pong nakakasama ngayon personally. Kasama po yung ating pong Sister Lily, nakasama po namin ngayon at iba pang mga kabataan. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos at lahat po na nakisa ngayon sa kanilang mga tahanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.